Magandang araw sa inyo, sa ating kabayan. Muli maraming salamat sa pananatili ninyo dito sa Bulwagang Bayan. At in line with our campaign or our direction, goals, dreams, and aspirations to keep Manila in order, in peace, and hopefully in progress, and in line with also cleansing at the same time our employees with regard to those individuals who are still enterprising. Nakita nyo naman, nagtanggal tayo ng MTPB. Nagtanggal tayo ng MTPB dahil sa abusive yung MTPB na nireport ng netizen. At the same time, a week after, nagbangpuri naman ang MTPB dahil tatlo sa MTPB natin declined the offer of bribe. And kung tinanggal natin yung bulok na kamatis, nilagay ko naman sa refrigerator yung tatlong kamatis para manatiling sariwa. Tatawa ka. Kamatis. It's a metaphor. Wherein, pag gumawa ka ng mabuti sa bagong gobyerno ng Maynila, ikaw ay naman bibiyayain at kikilalanin. At kapag ang tao naman, ang taong pamahalaan o kawani ng City Hall ang inabuso ng mga individual na maraming kaibigan, mga Avengers, maraming kilalang superpower. Ginagamit nila, kurang ng kasalanan yung mga kaibigan nila, ginagamit ang kanilang pangalan, hindi po natin yon pinapayagan sa lungsod ng Manila. Now, there was an incident the other day that one of our MTPB parking collector. Kung saan, kumamulagda lang siya, trabaho lang. Yard ba ng parking, tapos magre-remit na sa syudad. Basic lang yung trabaho ng mama. In fact, magkano ng password doon noon. Diba? The guy, poor guy, is trying to make a living. And this person and his friends can afford to buy a car, cannot afford to buy a 30 pesos or 20 pesos parking fee. It doesn't make sense. If they can afford to buy such luxury, which we consider car, unlike in any other countries, it's necessity, but in our case, it's still considered luxury. If they can afford to live in luxury, why not pay a regular fee? A fee that will go to the city coffers. Oh, may nangyari, sinisingil yung kaibigan toys na SIM. Ayaw pumayag, tumawag ng responde. Gawin mo ha, parking fee lang ito ha. 8 lang ang pinag-uusapan dito. 30 lang, ta-orange lang. Pinakamalaki na rin siguro nito, Tasipuan. Pinakamalaki na siguro sa problema. Sa problema ito, tingnan nyo, how simple things
if, parang pinagkikibit balikat mo lang, o ito ngayon na resulta. Nagkukwentuhan tayo ngayong araw dito. Ito, tinawagan ng lasing na sinisingil ng parking collector. Dumating, lasing din. At ang ginawa nito, Pilipino ka ba? Ha? Baka walang posa siya. Ha? Sigurado ka may posa? May posa. Baka mapegi na naman ako. Ang ginawa nito, dahil lasing, nanghiram ng tapang sa alak, at maraming kaibigang Avengers, pinitsaraan, inuntog ang ulo, sinandal sa kotse, yung pobre namin, parking collector. Nung dumating naman yung dalawang MTPB, doon pa lalong tumapang. Nanghiram ng tapang kay San Miguel. Bumunot pa ng baril. At idol yata nito, yung ninong ko, si PJ. Bumunot ng Magnum 357 at 30 pesos difference. They can afford to buy a car, they can afford to buy and own an expensive gun, but they cannot afford to pay 30 pesos. Now, here we are. Dumating ang responde ng pulis. Ayun, tumakbo, nagtatakbo, nahuli ngayon. So, ang punto natin mga kababayan, totoo, may pagkukulang. Ang ilang bahagi, miyembro at kasapi, kawani ng pamahalaan. Totoo, it cannot be denied. In fact, we're doing something about it. But at the same time, baka naman, may pagkukulang din o pang-abuso din sa iba nating mga kababayan. Lalo na kapag sila may kumali na mga politikong katulad namin. Ang kawawang politiko, kawawang general, kawawang Estrella, gasgas ang pangalan niya sa kalsada, dala ng mga ganitong ugali ng tao. Tingnan ninyo, uulitin ko ang summary. Ba't siya makukulong? Dahil sa 30 pesos. To cut the long story short. Okay. Let me hear, sino ba yung inuntog na? Sino yung inano? Ikaw ba? Ikaw yung ninyang ganito? O sige, kwento mo nga. Para ako, brief yung kinuwento ko, mas maganda from the horse's mouth. Ito, ayan ka sa wakali o pwede. Anong ginawa sa'yo? Pangalan mo, pakita mo. Kaya wala na makakapag-disguise ngayon sa MTPB. Magandang hapon po sa inyo lahat. Sa butiin natin ngayon. Ako po si Traffic Enforcer Joseph Iwan. Yung kaibigan po ni Sir na ngayon ay akusado ay na-apprehend ko po at nakikita ko rin po at tumawag kay Sir at pumunta sa akin at pagpunta niya sa akin ay sabi niya, ayaw ni Mayor ng ganyan, anong oras na? Sabi ko, 10 o'clock po kami ng gabi matatapos ang duty. 9:30 pa lang po ngayon. Sino po ba kayo, Sir? Para malaman ko. Pulis ako. Ginanon agad ako sa kwelyo. Hinampas ako sa sasakyan. Pinasiwas ako ng kote. At yung mga kasama ko pong mga MTPB ay tumulong sa akin. Ayaw po sila. At nung tumulong sila, yung isa po ay tumawag ng responde na pulis
Maraming salamat nga po pala sa Station 11. Napakadali po ng kanilang responde. Less than 3 minutes lang po ay nandun na po sila. Nagkaroon pa po ng car chase. Hinabol pa po nila si Sir. Binunutan po, inangatan po ako ng baril. Akala ko nga po 38 lang. Ayun pala, 357 po yung dala-dala ni Sir. Pagka tinamahan tayo wala na po talagang matitirang laman. Thank you po. Maraming salamat po sa... Parang gusto mong matikman Maraming salamat po sa suporta ni Mayor, sa mga kasama ko pong MTPP at sa higit sa lahat sa mga kapulisan na mabilis pong responde. Well, una, basta tayo, hindi ka namin kukusintin pag ikaw ng abuso. Pag tayo ng abuso. Pero pag tayo naman ang inabuso ng mga ilang individual, hindi naman po pwede yun. There must be law and order. In a civilized world, in a civilized time, we must be guided by law and order. That's basic concept of governance. Anyway, thank you. Keep it up. Maging magalang kayo lagi, magpakababang loob. Kung hindi nyo rin lang naman titikitan, patawarin nyo na lang. Yeah? Diba, naawa kayo, maging tao kayo. Palagpasin nyo, pero totologisin natin, nahatawin natin, kaya natin hindi titikitan, hindi maganda yun. But congratulations sa Director Dennis Biahe. Sana pagpatuloy ninyo yan, yung ginagawa ng MTPP. Maraming salamat kay Colonel Alinio ng Station 11. Maraming salamat kay General Danao dahil mukhang inaaraw-araw na sila ni General Danao na i-guide itong ating mga officers, or uniform personnel and officers of the Manila Police District. Kanina, nakalawat natin, sunggalan. Diba? Saan ka nakakita? Fruit game. Walang pinagkaiba sa laro ng video karera sa eskinita, sa ilalim ng silong. Ito mas maganda. Nasa mall, air condition pa. So, muli, maraming salamat sa inyo. Keep it up, Colonel. With our response time, napakaganda, napaka-effective. Sa mga kasama mo sa 11, maraming salamat sa inyo. I hope you continue to maintain its cleanliness, order. All streets along Recto, Juan Luna, Soler, Juan Luna Binondo, hindi yung Juan Luna Tondo, kasi yung Tondos na yun. Yung Felix, yung sa inyo, sa lugar nyo, sa 168, and everything there. Let's give back the roads, the streets, to the people of Manila, not to any organizer. Yun ang normal. Ang kalye para sa taong bayan, pangkalaban. So muli, palakpak. Ang pala sa palakpak, meron kayo. Sige. I hope you learn your lesson. Turin ninyo, 30 pesos lang. Sir, baka may statement siya. Sige, kung gusto niyo mag-statement. But you are not required to say anything without your lawyers around, ha? Hindi ako lawyer, pero ikaw bahala. Kung gusto mo may sasabihin ka daw ba? Hindi na raw. Salamat sa kontago mo ako. Thank you. Next time, kung ulit yung dali mo, 8 nib lang. Posang lang, tongka. Di ba? 8 nib, posang. Posang, 50. Manawa ka. Pero alright. Di ba? Tingnan ninyo yung epekto ng... But that's water under the bridge. Daming kaso. Direct assault. Usurpation of authority. Other life threats. Diyos ko. Yayaman ang abogado mo. Sige, kayo rin ang mag-usap. Bahala naman. Thank you, Colonel. Sir. Joseph GUI. Basta lagi din
Sige, thank you. Okay. Sila yung dito. This is for you. Update sa hinuli nating arcade. Kanina. Okay, yung kaninang nirate natin based on search warrant granted by the court, yung sugalan sa Isitan Recto. I would like to hear from Director of Business Permit, Director Levi Agundo. Thank you, Mayor. Thank you, Mayor. So, ito po ang findings namin based on the permit issued to this entity. The permit issued is for amusement purposes only. Based on our ordinance 8331 Article C, Section 4B, ay pinagbabawal po yung iba pa. Ito ay for amusement, for pleasure only, para sa mga bata, at hindi po para maging sugalan. So, right after the mayor visited the place, pinapuntahan po agad namin ng mga inspector. We also found out that they are operating 78 machines. Ang declared lang po nila is 15. So, 1.5 against 70 in violation of 63 machines, unlicensed or na walang permit. Mayor, meron din po yung tatlong nararoon na nangangang buhay sa kanila, nagkatrabaho, employees. They also failed to show the necessary permit. Okay na. Tapos, they only paid, as of now, they only paid the first quarter. So, thank you, Director Paulio. As you can see, mas maraming violation. But let's simplify the issue or the problem. There was a report by netizen of this thing going on in the building. So, I asked General Danao and Smart Head, Special Mayor's Reaction Team, headed by Major Ibay, to conduct a surveillance, which we found out during the surveillance na naguhulog ng piso pera. Tumatama rin ng pera. So that's not amusement, that is gambling. So we asked PAGCOR if they were given such franchise or permit to conduct a casino business-like operation. Wala. Then we filed the necessary search warrant regarding sa premises. So yun na nga. Nakita ninyo. Ang amusement, ito yung amusement coins, hindi pera. Tatama ng points or ticket. And may corresponding points sa may corresponding product. That's what you call amusement. But piso sa piso, nakita nyo, fruit game. Yung fruit game na giniba natin, so, pinagkaiba to sa mga video karera. I hope that is a stern warning to any other establishment who are into leasing business like mall. Be sure na yung umuupa sa inyo, tama yung use ng premises, tama yung use ng permit, at lahat sila may kaukulang permiso. Dahil, huwag na kayo lumayo. Si President Duterte nga ang laki-laki na, bilyon-bilyon ang PCSO, ipinasara. Bakit? May kalokohan Nung natigil yung kalokohan, ngayon, pinapayagan na ulit. Pero logo lang. Pero yung isang function ng PCSO, hindi.
So, ibig sabihin, talagang kung yung presidente nga di ba? Ginagawa, bakit naman tayo sa mga local government unit? We just, be consistent with our policy. So anyway, muli, maraming salamat sa inyo. Nakakain na ba kayo? Yes, if you have question? Yes, please. Sir, clarification. Sure. Kasi malaki po yung pondo na ibibigay natin for students plus yung surcharges and penalties na i-pay. How much po talaga ito, sir? And how many businesses and how many students are we talking about? We're talking about maximum level naman tayo for purposes of computation. Pag talaga 5,000 ng PLN, 5,000 UDM, 10,000, more or less, pag talaga 10,000. That's 1,000, that's 10 million, and 20 million a year. Both colleges. And there's about 4,000, more or less, or about 5,000 K to 12 at 500. That's 25 million a year, most likely. And about 1.1 billion to our senior citizen. So, if we have, at least, if we have, based on last year, about 14 billion, and under existing law, 45% of it will go to personal services. And pagpalagay mo na, we have about 50%, there's about 7 billion. Under 7 billion, there is a required community development fund with regard to infrastructure project, about 20%. 20% of, we call this remaining 7 billion, it's about 1.4, so you still have about 5 billion. So most likely, let's just say, we still have about 3 billion to spend. If we were very efficient, collecting at the rate of 98% to 100, because our rate today with 14 billion is about 72%. If we will be efficient by 8, that's about 80%, and 8% of 14 billion, that is more income for the city. This is not a question on how we are going to be efficient as government, as a city government, and how we are going to address commitment to address the basic needs of our people. And this type of social amelioration stimulus package. I think before we did this, modesty aside, medyo ano na namin, ang tawag dyan, na rough estimate na. Pagdasal mo na lang kami madali namin. Help us pray that we will be enlightened by God, give us good health and more imagination. Sir, kailan po effective? January. Kasi gagawin namin yung approved ordinance, isasama na namin sa LFC. LFC will convene in a few weeks now. LFC is the Local Finance Committee and will include existing laws and commitments and direction of the new government. Yung policy direction, saan ba talaga pupunta? Anong uunahin? Kaya doon yan ay kakarga sa LFC. At yung LFC magkagawa ng annual budget. Annual budget will be submitted before the City Council. Hopefully, well, medyo mabilis ang Konseho ng Manila, headed by Vice Mayor Hangin Lacuna and the Majority Floor Leader, Councilor Joel Chua, who is a lawyer also. So, we are hopeful. I'm always optimistic because anything above zero is positive. Ganun lagi ang consideration ko . Sir, on the same ordinance, dun sa fine print ng ordinance, it says na it will be disbursed through ATMs. Tama po ba? Yes. Sir, We will try to make it. Ito yung, kaya ko siya i-ATM. Dahil pagka gustong ibigay, maraming paraan. Pag ayaw ibigay, wala pang halalan. Mayor, kasi pag ATM, kahit na yung nanay mo, senior citizen, nahirati sa karamdaman, hindi na niya kailangan pumunta sa sports complex, bumangon. Pipilan 3 oras, 4 na oras, para makaptan lang yung 500 piso.
na pwede naman may bagong teknolohiya. Sir, in a nutshell, easier? How would you say it, sir? In a nutshell. 6,000. Bakit ATM? Ah. Sir, bakit ATM? In a nutshell. Mas mabilis? Mas One, malinis? yung corruption, mawawala. Kasi may mga balita nung araw. Halimbawa, senior citizen sa barangay, 100. Ang nabigyan, 50. Ang nirimit sa siyudad ng Manila pabalik, 100. Yung 50 may pirma. Yung 50, hindi na pala nag-exist. 6 na pina pa lang sa ilalim ng lupa. Kaya nga sabi nyo sa senior citizen, bakit ako? Buhay pa. Wala. Hindi na pabilang. Ito, patay na to, ba't nakapirma? So these are spillage of resource. I mean, we really wanted to be efficient in such a way. And more so, being efficient, mas kapaki-pakinabang in terms of ginhawa. Ayaw na ayaw ko kasi, mahirap ka na, ginagawa ka pang timawa. Masakit sa akin yun. O kung gusto ko tulungan ng pamahalaan, total, tutulungan na rin lang naman ako, tulungan na ako. Totoong totoo. Hindi na kailangan konting keyboard, picture taking, pagkabot ng 500. Those are the days of old trapos, old politician. Konting keyboard, picture taking. O, tatapos mo na ba yung basura? Sino sa mayor? Hindi ko lang. Basta I'm just saying, in a general, ano mga intelligero kayo? Example, hindi sinasample ko nga. I think this thing should stop. If really wanted to serve, people will know it. People will know without our names there. We're really trying to, well, I cannot say that change will come overnight. But, kaya ho, kababaang loob na ako'y nakikisuyo sa ating mga mamamayan, buong kababaang loob na humingi ako ng tulong na sana tulungan niyo na ako dahil hindi ko naman talaga kakayanin mag-isa. Gusto ko, nakita niyo usapan natin sa trackers kahapon. Ako pa nakikiusap sa kanila. Kasi gusto ko simulan yung ibang way ng paggobyerno na bibigyan muna kita ng pagtitiwala bilang mamamayan na baka sakali kahit nakatalikod ako bilang pamahalaan, susunod ka sa mga lituntunin, hindi na kailangan isinisita ka pa. So, ganun din sa paggobyerno ng public service. Hanap tayo ng paraan na kung saan ang ibinibigay natin ginhawa, hindi politika. Mayor, Yes. Out lang tayo sa financial policy. Yes. Saan mo pugutin, sir, yung pondo para dito sa social amelioration program? There will be new funds for next year. That's why we are very specific in saying, while it is true that it is now a law, I even sign it, but there is a premise that we can implement this next year because I cannot implement such, although nagmamadali ako makamtan na ito ng taong bayan, pero I'm being fair also sa mamamayan, na, you know, I'm operating in an old budget, in an old direction, and this is now the new direction come January 1. And hoping that by the time na-aprobahan ng Museo ng Maynila yung 2020 budget. Saan, sir, galing? Sa taxes? Yes, taxes. Pag sinabi mo naman, ito na sunod ko yung tanong, nagbabaho kayo ng buwis? Yes, that's why we're going, as sagot dyan, we are going to be very efficient. Like for example, let's just say, what types of approach when you say that you are going to be very efficient? Oh, diba there is a law, the law says 3 days dapat lumabas na permit. We did it in 1 day. ARTA said, yung red tape, dapat mawala. 11 steps, 8 windows, in 1 window with 3 steps. So, with this, through the help of Director Levi Pacundo and Licensed Division Chief Attorney Paul, kung sila'y magbubuti,
matataas namin ang kita nang walang itinataas na bayad. Ayun. We really have to try. We really have to make extra effort. And I think we owe it to our commitment to the people of Manila. Sir, on 8566, magkano yung expected losses natin for waiving? It's not a loss. Because, ganito yan. I may be wrong, but I think COA, auditors, and accountant na lang will agree with me. Yan yung sinasabi ko sa 1,000% times 0 is 0. No. True, we have 1 peso collectibles. Tapos ang penalty surcharges, 33 pesos na. May 33 centavos. So we are about to collect 1 peso and 33 centavos. But in our books, ito ang tawag ng utang sa tubig. Yung lista mo sa tubig. In our books, yayamanin ang Maynila sa libro. Eh wala nagbabayad. Nga. So what we're saying is that I would rather collect 1 peso, erase 33 centavos, napagaan ko na yung katayuan nung pagbabayad, nakakolekta pa yung syudad ng Manila. O, edi may pamili na ako ng paracetamol. May pamili na ako ng amoxicillin. Ngayon, posibleng mangyari, ang binibigay namin, tugmulo dun. Pag masakit ang ulo, yung tugmulo mo dun. O pag may lagnat, yakapsul. O kispirin. Why? If you lack funds and running medical care or healthcare program, it needs funding. And I'm trying to be practical about challenges of the city. There is a financial challenges, whether they deny it or not, let the natural course of i-apply nila dyan. But facts are facts. Now, that's why ang goal namin, huwag magtaas ang buwis, ease yung business, i-cushion yung payment, and everything, but it boils down to how we are going to perform as bilang kawani ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Yun ang dapat itest sa amin ng challenges. Our ability to govern, our ability to perform, to reach the goal. Yun ang challenge. Instead of the easiest way to do it, those type of challenges, which is mahirap, don't get me wrong, is to raise taxes. No, I think that's wrong. Tingnan muna natin, ano ba yung nasa harapan natin? Saan ba tayo nagkukulang? Anong porsyon ang kaya natin? Anong porsyon naman ang partisipasyon ng taong bayan? Sir, 4.4 billion pesos na naiwan na utang. Kaya ba siya in 3 years mabayaran with that strategy? Well, basta tayo magbabayad ng utang. And to be serious about this, don't go further. Don't go further. Just look at behind you. With all honesty, yan, nakita niyo yan? Ito walang exaggeration. Total, doon na tayo sa bayaran ng utang. There is an obligation left by the previous administration. Kahit ano pa sabihin niya. Ito, factual na to. Ang sabi ng GSIS, oy, Mayor, hindi mo pinayad, niremit sa GSIS yung kinuha mong share or payment made by your employees. Pero mo, ikaw yung employer, kinuha mo yung share ng GSIS, i-remit mo na lang, hindi pa niremit. Ano sabi ng GSIS? There is about 214 million obligation left by the previous administration. Now, why am I redirecting your attention behind you? Simple lang. Ayan po, nakiusap ako sa GSIS, magbabayad kami. Pero, pwede ba makisuyo? Pwede ba pagbandahin natin yung data nyo at data ng syudad? Pag nakalagpa, babayaran ko. Eh bakit ako interest magbayad sa GSIS? Dahil ba gusto ko yumaman ng GSIS? Hindi! Dahil ba gusto ko sumipsip sa national government? Hindi!
Eh bakit ko gusto bayaran? Dahil ang epekto nito ng hindi pagre-remit ng bayad ng kawani ng pamahalaan sa GSIS ay ang kanyang retirement. Ang kanyang mga benepisyo bilang miyembro ng GSIS, kahalintulad ng pagiging miyembro sa pribado, empleyado o employer sa SSS. So, mas mahalaga sa akin ang kapakanan nitong mga tao nito. Abay, bakit ipera nila yan eh? Abay, bakit pinaghirapan na nila yan eh? Abay, bakit? Eh, bagay lang na dapat nilang makamit ang benepisyong kanilang pinaghirapan. Ngayon, kung ibang alkalde nung araw, mas una sila nagbabayad ng mga commercial contract para meron si Edith para si Pati. O, eh, style nila yun. O, tawag dyan SMB. Style mo bulog. Ako hindi, tao muna. Kung pinangangalagaan ko ang tao at mamamayan ng lungsod ng Maynila, ganun din ang pangangalaga ko dahil tao din ang mga kawani ng City Hall. Pantay lang. Kaya nga sabi ko sa inyo sa Maynila ngayon. Pantay. Kaya, yawa ang Diyos. Ngayon, habulin ko ba ng habulin ng nakaraan? Bibigat ang likod ko. Ang daming tinatawag na excess baggage. Then I would rather focus on and let the natural course of rules, regulation apply to them. Ako'y nagdududa naman ako. Baka may makulong ulit. Hindi na ako may sabi niya. Yan ang sad state. But, these are, thank you for your interest. And I'm happy when you raise this type of question because this affects our people. And I'm happy at least, I hope I always answer you in a manner that it is more practical and just. And because I can never be right all the time. No, I can't. Only God, only Jesus is always right. But me, I will never, but I will always be just. Lagi akong magiging makatwiran sa lahat ng kakaharapin namin. Suliranin. Yes. Mayor, paano po muna yung order withdrawing all licenses and mayor's permits sa mga PCO out? And then, automatic, ibibigay din natin pabalik. Oh, galing mo ah. O, yan o. Para ka narinig ni Chief of Staff. Ito na sagot. Lifting the suspension of LOTO operation only. Bakit? Eh, sinabi ng Presidente, LOTO operation only. O, di yung STL. Ano ba yung STL? Small town lottery. Akala ko tulog. Eh, tulo, sa bubong. Malisyos ko. Julius, ha? Yeah. Hindi talaga lumakit sa kali, ha? Eh, si Boy, talawin natin si Boy. Mga antigo, eh. O, ito na. Ito ang sagot sa katanungan mo. Yan, ayan. Galing mo, ha? Nag-uusap kayo, ha? We just did it. Simple lang. Matter of governance, matter of, aligning or putting, talaga, tama yun eh. Yung certain lang, there's certain thing, Sir, sir. Okay? Oh, yung picture, edit lang. Kumain ba kayo? Bigay mo sa kanila. Hindi, mas maiging bigay sila ng kopya. Yes. I think we have a handful of individual. Awawa naman. Siyempre, Ateliera, staff, and the machine operator.
We'll see. Hindi ko marami pang involved dyan. Ayaw ko na pangunahan ng polis. Pero yung mga bata kanina medyo pinahira. Mga minor leader. Okay, any more? Galing ha? Galing timing ha? I'm about to do it later on. Okay, so any more? So, I'll see you again. Thank you very much sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagtsatsaga po ninyo. Muli! Sir, yes. may gagawin ka pang kasunod. Suko ka na? Tatanong sila sa akin natin. What's mga advisories? Basta we'll keep you posted. So far, pahinga muna kayo. Mas ka? Suko na kayo. Hindi, pero sa totoo lang. Tayo, total kwentuhan na lang. Kasi problema ng hindi ko. Kaya ako parang sinisilihan. Hindi ako mapakali. Kasi kawawa yung Maynila. Pero anyway, we'll try to work in harmony with you as much as possible. But thank you for being here and informing the public of what's going on in the city. So anyway, thank you. I'll see you. Papahinga na nga kayo. Sige. Thank you.